O mga kababayan, iniwan na mga kababayan ng Amerika si Ngagba. Eto ngayon ay bibanilita ni Super Ate mga kababayan, Amy Marcos. Nasabi na daw ng Amerika mga kababayan na nawala na kami ng interest dyan sa sa Asia, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. At lalong-lalo na doon sa EDCA daw mga kababayan. At pinili na daw ng Amerika mga kababayan na mag-retreat na muna. Hindi na mag-focus dyan sa issue ng West Philippine Sea at Taiwan. Doon na lang daw sila babalik sa kanilang Western Hemisphere mga kababayan. Paano na yan? Paano na yan? Yan pa naman ang inaasahan ni Bangag mga kababayan, kaya siya nag-aangas, di ba? Ngayon, iniwan na siya ni Trump mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Jet, pagkatapos yung head ng Foreign Affairs. Yes po. Diba yun din ang problema natin? Mga kababayan, parang paano na to Bangag? Nung umupo si Trump mga kababayan, simula di ba? Diba dati si Biden? Parang ang focus ni Biden mga kababayan, gawing itong ang Pilipinas mga kababayan, parang extension nila sa military. Ngayon, mukhang umatras si Trump mga kababayan, nag-iba ng priority. Paano na yan Ngag? Kasi next year, tayo naman ang host ng ASEAN. Yes. So, tayo ang host. Ituon natin mga kababayan, itsempo natin na magkaroon ng malawakang rally sa araw ng ASEAN. Sige, ipakita natin sa buong mundo dahil andyan nakatutok ang lahat ng mga international media mga kababayan Mag-rally tayo laban sa corruption. Under the Marcos administration sa ASEAN mga kababayan 2026 na dito i-held sa ating bansa. eto nga, medyo namomroblema ako dahil kasi yung National Security Plan ng US, biglang nagbago. Talagang 360-degree turn. Linabas lang 180 lang. Ang 360 ganun pa rin ang mga kababayan. Total bumalik ka sa yung pesto. Yung 180 mga kababayan, tumalikod. December 4. Hindi tayo parang walang nakikinig. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng US na balik na daw sila. Kung may pivot to Asia dati, ngayon, di na daw sila makikialam sa Asia. Ayun! Salamat naman mga kababayan dahil nag-alala tayo mga kababayan. Yung plano, pinayagan ng Bangag mga kababayan na maglagay ng EDCA bases dito. Di ba? Mukhang bumawi mga kababayan ang Amerika. Dahil siguro na pressure mga kababayan. Dahil matindi ang kiskisan nila sa China Nag-trade war sila mga kababayan at lugi ang Amerika dyan. Pagdating sa trade war, lugi. Isa siguro ito mga kababayan sa pag-atras nila. Isa ito sa resulta ng kanilang pag-uusap sa China. Balik daw sila sa Western Hemisphere. At ang sinasabi, huwag kayong mag-aaway sa China kasi kahit competitor namin, ngayon rebalancing na lamang ng economic and trade ties. Nawala mga kababayan ang pangarap ni Bangag na gera tsaka magkagulo sa West Philippine Sea mga kababayan dahil kapag nagkataon kahit kaunting putukan lang dyan mga kababayan, pwede siyang magdeklara ng state of emergency at mga kababayan, state of war kagaya ng yung amigo niya si Zelensky mga kababayan, Ukraine, na hindi na bumaba sa pwesto mga kababayan simulat sa pulpa. Tapos ang termino na Zelensky, hindi na bumaba sa pwesto mga kababayan, demonyo. Dapat sana tapos na ang kanyang termino. Dahil sa giyera na extend. Yan siguro ang another plano ni Ngagba mga kababayan na gagawin. Ano ibig sabihin niyan? Iwanan nila tayo. May iniwan tayo sa kangkungan nito. So, wala na yung Mutual Defense Treaty. Nasaan na ang pinagyayabang nilang defense treaty ngayon? Ironclad Alliance. Ironclad, biglang naging mga kababayan, marshmallow. Paano po ba yan? Pupunta siya sa Western Hemisphere. Ano yun? Sa Cuba na lang siya makikipagkaibigan? Makikipagkaibigan na lang sila sa Ukraine, Russia, yung mga Germany, yung mga ganon. Tapos tayo, bahala na tayo sa buhay natin kasi ang sabi, ayaw nila ng conflict sa Taiwan Strait at saka etong malupit. Mas mabuti pa nga yan, mga kababayan. Mabuti yan dahil kung lulubayan tayo mga kababayan ng etong military ng Amerika, mas magiging safe tayo mga kababayan dahil hanggat andyan yan mga kababayan kahit saan magpunta yung pwersang Amerikano mga kababayan, ang kadikit yan gera. Increased burden sharing with Pacific Islands. Ibig sabihin, tayo na magbabayad ng EDCA at BFA. Kakayanin ba ng powers na
Bangag lang ang tatalima dyan mga kababayan. Tayo ang magbabayad para sa base militar ng Amerikano dito. Ano tayo siniswerte? Diyos ko Lord. Dapat ba nga singil tayo mga kababayan ng dyan? Renta nila dito sa Pilipinas? Iwanan ba tayo doon sa ganong sitwasyon po? Sabi, dapat burden sharing. naku. Mas mabuti yan. Inobligan Na nila- na hindi na sila masyadong interesado sa atin. Yung European, magkano ba yun? 5%? Ako pang magbabayad ng EDCA, pauwiin ko na lang. Mulis na kayo rito. Oo, yan nga. Alisin na lang. Hindi natin mga kababayan. Kailangan papasukin ang persang taga-ibang bansa yan eh. Paano kung tayo ang papasok sa kanila? Papayagan ba tayo? Dapat patas mga kababayan. Tayo bibili ng steak? Mga tatamnan ko steak ng, ang ulam noon. tatamnan ko ng lettuce yung mga ginawa. Mga steak at saka donut. Sa Tamnan mo ng litsugas. Kaya, yayamang pagkain. Ang problema natin, hindi tayo basta gawa ng ang ating sitwasyon ngayon sa China. Sen, di ba? Kung halimbawa, magandang relasyon natin sa China, walang problema siguro. Wala problema. Pero dito mga kababayan, sa panahon ni Bangag, wala ka talagang maaasahan na magandang relasyon sa China dahil inaaway niya pasip-sip mga kababayan sa Amerika. Pero magantay tayo mga kababayan na si VP Sara na ang uupo dahil muling manunumbalik mga kababayan ang magandang ugnayan natin sa China at ipapagpatuloy din natin mga kababayan ang magandang ugnayan natin sa Amerika. Hindi naman natin naaawayin ng Amerika. Patas na tayo sa dalawang bansa mga kababayan dahil pro-Pilipino tayo At hindi tayo dapat mang-away ng bansa ng mambaysa dahil wala nga tayong kapabilidad mga kababayan para makipagyera. At itong China mga kababayan, napakalaki ng mga kababayan potensyal para tutulong sa atin na umunlad din mga kababayan. Yun na nga. Kaya nakakakaba. Paano ba gagandang relasyon natin sa China? Hindi ko alam. Pag-alis ng iyong kapatid na Bangag na sabi mo, Sabihin mo kay Ading, ikaw naman. si Adik, Paano ba yun? Hindi ko nga maintindihan. maangas ang adik mo Kasi ang US po nakikipagmabutihan na rin ngayon sa China. Totoo. Di ba? Dapat talaga independent foreign policy tayo. Ayun. talaga, independent. Tapos si Bangag mga kababayan, bakit parang tuta mga kababayan? Maliit lang tayo US. bansa. Bakit tayo nakikisawsaw sa umpugan ng malalaki? Talagang madudurong tayo na. How about yung Aimee? Palayasin mo na yung Tomahawk, anong missile nga yun mga kababayan? Typhoon missile. Anyway, andun sa Ilocos mga kababayan, bahala kayo. Lugar din ni Bangag. Hindi ko sinabi ng Amerika na bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun Eh di kung tanggalin niya na yung EDCA, umuwi na kayo. At para sa ganon ay masabi natin na sila-sila na. Kayang-kaya na nila yan. Tapos ng budol pa mga kababayan, ang sabi, itinatag daw ang EDCA mga kababayan for humanitarian reasons. Ilang bagyo na dumaan mga kababayan, ilang lindol na, ilang bahana. Wala tayong ni isang nakitang Amerikano mga kababayan na tumulong sa sakuna. Dito na tayo sa Western Hemisphere. Yun ang sinabi O ba't niya iiwanan yung EDCA pagkatapos tayo magbabayad? Tapos tayo, paano si Bangag mga kababayan, baka magbayad yan. Gastusan mo yan ngag, unahin mo pa yan. Ang daming nangangailangan sa bansang ito, tapos maglulustay ka dyan. Talagang, babangag ka talaga. Parang ganun kasi sabi, share the burden, 5% of GDP. Parang 5% sa GDP. Kulang pa nga ating GDP. ganun. Ba't ako mag-share ng burden? Kayo nga ang pabigat sa akin Umuwi kayong lahat. Layas. Nilayasan na si mga kababayan. Abandon ship. Tinalikuran na ni Trump si Ngagba. Ginawa ang buhay ko, di ba? Tama. So ano pong epekto niyan by next year doon sa Ayun ating nga, benta nagtataka ito? ako kasi wala naman akong naririnig na pumansin, December 4 to linabas. December 4, kaya makailan lang mga kababayan, walang pumikas. Ako, nagulanta talaga. Sabi ko, ano pa, paano to na iwan tayo sa ere nito? Paano kaya? Tapos Iwan na ni Trump. ito nga, yung Amerika, di ba? Yung Venezuela na ang tinututukan. Ayan, puros Cuba na. Ayan. Doon na lang sila, maawa sila sa Pilipinas mga kababayan. Sa tuwing pumapasok yan, nasisira ang isang bansa. Nandiyan na sila. Canada inaaway. Mexico, ayun. Paano na tayo dito? Parang hindi... Okay lang yan, Aimee. Ang problema, kung tatalima si Bangag mga kababayan, nagagastos pa tayo para sa EDCA. Hindi na nila papansinin at ang Okay lang. nasabi tungkol sa China, competitor, pero rebalancing. Yes. Rebalancing na. Ibig Good news nga yan. sabihin, balance na, wala nang away. Hindi na, kaibigan na rin eh. Isinubo tayo
Yun ang Paano ba to? Oo. Okay lang. Tapos wala silang imik tungkol sa Taiwan, di ba dati? Ang ingay. Okay lang. Dahil kapag iimik sila mga kababayan, madadamay tayo sa gulo. Ay ingay, tapos ang salita pa ng ating mga namumuno, kapag daw nagkaputukan sa Taiwan, wala tayong choice, madadamay tayo sa gera ng Oh, Taiwan. ngayon, wala na. Dahil atras na sila eh. Eh ba tayo madadamay? Yung Amerika walang pake. Ano ba to? Palagi ko, Hindi tayo madadamay. Dahil madadamay lang tayo mga kababayan kung makikialam ang Amerika sa gera nila. Dahil dito sila magbe-base mga kababayan eh at dito magpapaputok ng mga missiles. advantage para sa atin yung ginawa nila na yan. Oh, mas eto mga kababayan. Bakit worried ka, Amy? Dapat nga maglulundag tayo sa tuwa. Oh, yehey. Oh. Bakit worried ka? Bakit Para po, sa sir? akin lang, ha? Para sa akin din. O ako, for me. Hindi, para sa isang bansang katulad natin, mas Oo, maganda yung tayo independent. nagsasarili talaga. Oh. Masyado tayong mabait sa kanila eh. Pinakinggan natin sila. Dahil sila ay mga kaibigan naman natin. Pero ngayong iniwanan na tayo, Oo. ganun na nangyari sa Singapore. Baka Iniwala, akala mo. iniwala na tayo. Si Bangag mga kababayan, ang dami pang mga hopes and dreams na bakbakan with America. Ang utak siguro niyan mga kababayan. Yeah, fighter jet. Check. May pangalan ng mga kababayan na fighter jet na Marcos. Yung Air Force mga kababayan na fighter jet na napakaganda. Nilagyan ng Marcos mga kababayan pangalan. Visit. Oo. Ang Singapore, nung iwanan siya ng Federation of Malaya, Binili pa yun, Tatay Digong ha. tinanggal siya, nag-iiyak si Lee Kuan Yew nun eh. Oo. Isip-isipin nung pati tubig ng iniinom ng Wala. Singapore Wala. yan ang gagaling sa Malaysia. Pagkatapos bigla kang ititiwalag doon sa kanilang federation. Pero tumindig si Si Lee Kuan Yew. Oo. Mangyayari lang yan mga kababayan kapag si VP Sara na. Titindig si VP Sara mga kababayan. At gusto nga natin, katulad ni Lee Kuan Yew mga kababayan na hindi na bumaba. Kung si Sara na, payag kami na wag nang bumaba si Sara mga kababayan. Kung kinakailangan gawing diktador si Sara, gawin na nating diktador. Oh. Nang sa gayon ay tuluyan ng gaganda ang ating bansa. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Tatayo tayo sa sariling paa. Ang galing nga. Tatayo tayo sa ating sariling mga paa. Nakita mo naman ang nangyari. Ang galing. Talagang tumayo sa sariling paa. Natu- Malay mo, itong nangyari sa atin na to. Baka Blessing in disguise. Panahon na, di ba? yung self-reliant defense posture, yung sa SRDP, dapat tumayo talaga Self-reliant tayo. At defense least yung posture. self-defense, self-reliant. Isipin nyo, second hand ng mga machine gun, ini-import pa natin sa Korea. Samantala, Second hand na yan ha. may mga factory dito sa ating bansa, dito sa Marikina, na gumagawa naman ng first class, ine-export pa sa isang Ine-export tapos tayo mga kababayan bibili ng second hand sa Korea. Kung gusto pa nga nila mga kababayan, dyan sa Cebu, sa Danao, Cebu, ang daming marunong gumawa ng mga baril dyan mga kababayan. Suportahan na lang nila gawing legal mga kababayan nang sa gayon, hindi na gumagawa ng baril mga kababayan sa black market, ibibenta tapos gagamitin ng mga kriminal. Suportahan na lang nila ang industriyang yan. At dyan na lang ang source mga kababayan ng dyan na lang bibili. International news yan mga kababayan na basta gawang Danao Cebu na mga baril, mga handmade lang mga kababayan ng mga tao dyan. Di kalidad. At talagang napaka-sulit mga kababayan daw. Mas ihahambing ko sa mga first class na mga baril. sa ibang bansa. Ano bang klase yan? Hindi mo At maintindihan. saka si Lee Kuan Hindi Yew mo daw po, ba Sen, intindihan? natuto sa tatay ni Senadora Amy. Panipunta niya rito. Oo, nung time na yun. Si Lee Kuan Yew. In fairness, mga kababayan, magkaibigan yung si Lee Kuan Yew at si senior. Kaso nga lang iba ang approach ni senior mga kababayan. Si Lee Kuan Yew talagang magaling. Yan po siguro gano'n na naging paninindigan niya. Kasi nung time na yon yung ASEAN, Opo. nagmula yan sa Seattle, na parang Seattle? alyansa na itinatak ng Opo. mga Amerikano kontra sa Vietnam at sa komunista nung time ng Cold War. Tapos si Lee Kuan Yew at yung ama ko, sila yung pasimuno ng independent, Ayun. non-aligned ASEAN. Kaya pala. Tapos, yung anak ni, Marcos Sr. na si Dayunyor, anong ginawa? Sa tingin mo, Amy, natutuwa kaya ang iyong ama sa pinaggagawa ngayon ni Dayunyor na namesake pa niya mga kababayan ha? Ferdinand Marcos Dayunyor. Yung si Marcos mga kababayan, senior,
I-minus mo lang ang pagiging kurakot at i-minus mo mga kababayan ang pagiging marahas o pagiging diktador. Yung talagang pamumuno. Magaling yun. Magaling yun. Pati si Tatay Digong mga kababayan napabilib doon. Kaso nga lang mga kababayan, may flow. Magnanakaw at diktador mga kababayan. Yun, kaya sana balikan natin yung independent non-aligned. Ba't tayo makikisangkot sa mga gera ng iba? Eh, bakit ka nga nag-worry na tinalikuran na si bangag ng ni Trump mga kababayan? Nothing to worry. Dapat nga tayo matuwa. Wala tayong problema rito. Nakakatuwa. Yun nga, next year tayo yung ASEAN host. Mag-rally tayo niyan ha. Dapat massive rally. INC, itsempo nyo sa ASEAN. Sasali kami. Para mga kababayan, marinig talaga ng buong mundo itong ating disgusto mga kababayan sa mga nakawang nangyayari sa Marcos administration na ito. Yung mga kapitbahay natin, nagtatampo sa atin. Nagagalit kasi bakit daw dadalhin ang gera ng Amerika at China kung sakali, dito pa gagawin ang frontline. Pilipinas. Ay, naku, bangag. Why are they bringing the war to our back? Madadamay mga kababayan ang ibang Kung magpo-progress yan sa full war, madadamay ang kalapit nating bansa. Ang sabi ng mga kapitbahay natin. Kaya medyo malamig ang reception sa At alam din nila na bangag. Adik mga kababayan. Dahil sinabi mo na, Amy At kurakot. doon sa ASEAN, sa KL. Tapos next Kuala year, Lumpur. outlier na naman tayo. Hindi Liar o outlier. ganda. Tapos Talagang hindi maganda. Sabi pa, ang APEC, yung Asia Pacific, mas malaking grupo yon. Yung Asia Pacific, next year, ang host China. Aroy! Sige, bangag. Magpunta ka sa China. Nang away ka, pangag. Ngayon, pupunta ka sa China. Walang natin baka liliban, mga kababayan. Yung China parang nakasimangot din sa Pilipinas. At talagang nakasimangot. Sino yun? Hindi sisimangot kay bangag, mga kababayan. Paano yun? Hindi na tayo welcome sa Barangay Asia. Wala Kaya na. pala pati yung isang online news, bumanat na rin ngayon, Nabalita Sino? mo ba? Pero wag na, sa ibang araw natin pag-usapan. Ibang araw na lang yan. Ibang araw. Sa BICAM, napagkasunduan na po ba kung talagang live stream o kasi parang ayaw po yata ng counterpart yung sa camera. Nag-live stream kanina, mga kababayan, pero ang grabe, ang BICAM kanina, mga kababayan, may napansin, mga kababayan, dahil hindi sinali, mga kababayan, doon sa mga dokumentos ang budget ng DPWH na kung saan tuburan ng korupsyon, mga kababayan. Dahil bukas pa daw ibibigay on the spot. Paano yan mapag-aralan? Bukas pa. Thousands of pages daw, mga kababayan. Tsaka pa ibibigay sa kanila. Live may stream. ewan ko kung bakit. Kasi ganun ba? doon sa mismong BICAM, alam naman ninyo, picture taking lang yun. Ba't sila natakot doon? Pachika lang yun. Mga kasunduan nasa Kasunduan. Nasa likod ng mga kababayan. Made up na. likod. Ewan. Pero mukhang tuloy na daw yung live stream, 2 o'clock tomorrow Ayun. sa PICC. Ewan ko kung PICC. gano'ng kadaming tao, ba't PICC? 2,500. Dati di ba para sa isang hotel lang dito sa Kaya nga, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Tapos, Oo nga, 2 no? o'clock daw, kaso hanggang ngayon, wala pa kaming matrix ng disagreeing provision. See, mga kababayan, dapat bago mag-BICAM, binigay na sa kanila para libo-libong mga mga kababayan Libo-libong pahina yan. Tapos, kung ibibigay mo lang on the spot, paano mo papag-aralan yan? Ang DPWH, wala. Special talaga, mga kababayan, DPWH. Hindi nila binigay. 1,000 yung pahina, no? Dahil para bukas pa daw. On the spot pa nila ibibigay. Niluluto na naman niya, mga kababayan, ng mga cash sunduan. Yung binigay sa amin, sa Senate version pa lamang, nasa 1,600 pages. DPWH pala. Wow, grabe. Kaya nga. 1,600. Ewan ko, ano bang gagawin namin bukas? Baka picture taking na ulit. Aray ko. Pero may deadline no? December 24, 23 at Dapat daw 22 daw. 22. Ay nako, sabi Wag niyong madaliin. Wag niyong madaliin yan. ko pa paano yan, extend ng schedule namin dahil sabi, bibigay daw ng December 20. Samantalang last day natin, December 17 po, no? Hindi, pero nung In-extend nagkukos tayo, sinasabi ni Senate President, baka yung December 22 yun ang ratification. Ano ba yun? Yung parang may, ano yun?
pre-enrolled bill Oh, pre-enrolled. and ratification Oo. at the same time. 22 At the same Sabihin mo, time. Isipin mo Wag na kayong magpasko, kayong mga senador dahil naghihirap ang bayan. Tapusin nyo muna yan para hindi tayo malusutan dahil isang pagkakamali lang dyan mga kababayan, lulusot ang bilyon-bilyon kung hindi trilyon na nakawan na naman. Pero ano Tsaka po? wala ng tulugan yun, magkisabado tsaka linggo. Ganun Sinabi niya, po. kaya okay lang. Sabi ko, ikaw na lang. Kaya pala ayaw nyo na sumama, Sen. Wala na Hindi naman ako vice chair eh. Ganun po. Okay lang yan na wala kayong tulugan. Anyway, ang dami nyong bakasyon. Oo. Pero anong assurance Nakikisuyo natin? na lang ako kay Bongo na sumama kahit paano. Tapos at least may backup dancer ako kahit ganun paano. ba? Ang hirap ng ganun eh. Paano Pero kaya? ang gusto ko po malaman, anong assurance natin na hindi na mauulit yung nangyari? Yung dati, na nagkaroon po ng skandalo. Paano nga magkakaroon ng assurance? Ito nga sinasabi niya, bukas 2 o'clock na ang umpisa, wala pa yung kopya na hinihingi Wala niya. pa akong kopya. Wala pang kopya. 2,000 yun, halimbawa, DPWs lang. Yung pa naman ang dapat na tingnan mabuti. Oh, tapos mga kababayan, pagdating ng kanina, naghanap si Amy. Dahil wala pang DPWH mga kababayan na kopya. Hindi DPWH eh. Oo. At So, saka- paano niya titingnan lahat yun? Oo nga, no? Tsaka isa ata sa may pinakamaraming amendments po, kayo Sandante, di ba? Hindi Doon sa- naman, kukunti naman yung sa akin. Although, okay. piling-pili naman talaga. Opo. Kaya lang, importante ron ay hindi lang yung individual amendments namin. Kung Opo. ano talaga yung, kuminsan kasi, kung paano yung paglalatag nila ron, lalong-lalo na kung hindi naman nakikita ng nakararami. Kaya mas mabuti kung naka-livestream halimbawa at mayroong papayagan na nakatingin kahit na medyo malayo. Aha. Diba kung paano nila gagawin Pero yun? paano dati, ina-assume po ninyo, may debate. Kasi yung dati, ang BICAM, wala Wala. na debate. Walang Hindi, debate. nakaka-attend na rin ako ng BICAM kaya ayoko na rin eh. Kakatamad eh. Kakain Nandun lang kami. Picture Andun ba? taking, tas kakain. Sa totoo lang naman Opo. in fairness, sabi nga nila, In fairness, masarap talaga yung mga pagkain. Nandun daw po. andun ang mga buhaya mga kababayan gastos yan lahat ng mga steak nila dyan mga kababayan, mga lobster na kinakain, tayo ang nagbabayad Bakit yan. masasarap? Kaya lang, hindi na Pagkain maintindihan. Ang bulungan ng bulungan yung chairman ng Appropriations Committee at saka yung... Speaker. Hindi, yung panahon namin, yung si Kwan sa Senate, si Senator Loren Legarda, ang finance chairman. Tapos yung Sa Senate. panig Dyan mga kababayan, ang sikreto nilang mga cash namin, sunduan. namin si Nonoy Andaya. Nonoy Andaya. Oh, 3 lugar pa yun eh. Ganunan kami. Ayun, puro kain lang kami. Tambay lang kami. Hindi, wala na raw po ngayong mga bulungan at saka wala na rin small committees para... Promise ha? Oho. Bakit na-postpone na nga eh? Postpone. Ay, yung mga postponement na yan, di ba? Oo. Di ba, kwan yan? Katibayan na may bulungan at hindi nagkakasundo. Nagtataka nga ako kung paano. Tinatanong ko yung mga kongresista nun sa yung Commission on Appointments, kung sang-ayon na sila dun sa mga bilyon-bilyon na pinagtatapyas sa kanilang mga district budget. Sabi nila, meron ba? Meron ba? Hindi rin pala nila alam ano ba yan. Nagulat nga ako, halimbawa sa Cebu, di ba? Sunod-sunod ang pinsala sa Cebu, nag-umpisa sa Lindol. Tapos, ayan na naman, binagyo ng bonggang-bongga. Abay, ang bawas sa budget nila ay 47%. Hala. Ang daming trahedya mga kababayan, binawasan ng 47%. Cebu, papayag kayo, 47% ibabawas sa inyo. Diyos ko Lord. Hindi kasi ako naniniwala na dapat tigilan ng flood control. Titigilan yung kurakot na flood control. Bangag talaga mga kababayan, bangag. Pero yung tamang flood control, katulad nung pinuntahan ni Manong Dante, doon sa Kailangan Cagayan, talaga, oo. yung mga abatement, yung mga water impoundment, seawall, retaining wall, talagang kailangan yun eh. Aha. Totoo po. Kasi pagka wala tayo doon lalubog tayo sa baha. Eto mga kababayan sa Cebu, ang daming i-repair dahil nagkanda sira na mga kababayan sa baha. Uulit na naman yung baha. Yun ang tinanong ko noon. Kasi kung halimbawa across the board wala kayong flood control, Taliwala, Yun ang ginawa hindi naman po pwede ka ako yun. Tama kayo. Yung mga anomalous, yung mga ghost, yun ang tigilan Yun ang nyo. tigil. Pero yung legitimate na ilalagay dyan, paano ganyan kung tinanggal mo lahat yan? Paano kung talagang lumaki ang tubig? Wala. Wala na. Lulubog na naman ang Cebu mga kababayan. Kailangan.
Grabe, yung mga lugar sa Pampanga, halimbawa, Yan, yung opo. Minalin, ayan, Opo. yung mga talagang underwater na sila eh. The Philippines underwater. Yes. Kaya kawawang-kawawa at saka yung mga hindi nababaha dati sa Bulacan, Ayan. talagang bahang-baha na, hindi naman nababaha dati ang Giginto, yung mga lugar na okay lang eh. Yan no, kung nagtrabaho lang si Bangag mga kababayan, nababantayan talaga itong mga mga proyekto na tama ang pagkagawa. Walang problema. Ngayon mga kababayan, totally aalisin na lahat. Ngayon, katulad na sila ng Kalumpit, ng Hagunay, pareho na eh. Oho. Ano ho, may panganib ba na magkaroon tayo ng reenacted budget sa Super Ate? Delikado. Delikado kung mag-reenacted budget. Yung 2025 pa naman na budget mga kababayan is the most corrupt budget. Sabi Dahil sa nila, hindi pangyayari daw ito. papayag. Ay, kaya nga po. Most corrupt budget. Mukhang mga kababayan kapag nagkataon, baka ipipilit nila ang reenacted budget. Pero hindi natin alam. Kaya eto nga, tinitingnan natin kung anong mangyayari bukas. Marami silang sinasabi na magiging high-tech na tayo, mga blockchain at kung ano-ano. Opo. Pero ang Blockchain, matagal pa yan mga kababayan. Hindi pa rin sa ngayon yan. mahalaga, ano ang nilalaman ng budget na yan? Yeah. Ngayon, pwede pa yung talagang, ang sabi nga ni VP Inday, sinisingit pa rin daw mga kababayan hanggang ngayon yung budget para sa pang bribe mga kababayan para sa impeachment. Kaya nga ngayon, umaandar na sila mga kababayan sa kanilang pagbanat laban kay VP Sara. Ito gagastos pa sila mga kababayan ng pera ng taong bayan para sa impeachment. Mga buwisit talaga. Naulinigan ko kasi dyan. Opo. Kasi maraming magsasakripisyo eh. Dati nilang nakukuha Yes. Lalo na yung mga may distrito. Yung mga Ayan, district opo. Tapos congressman. pinagtatapyas yung mga AIX na yan. Ay parang ayaw pa rin nilang maalis yan. Ang kapal na mukha, ayaw na maalis ang AX. Ang laki na dyan mga kababayan. Bakit tuloy-tuloy pa rin yung ayuda mga kababayan? Wala namang pandemic. Yung ayuda na sila ang namimili na kung sino-sino na lang, kahit yung mga mga kababayan, mayayaman na ayudahan. Hindi tayo kontra sa ayuda, pero ilagay natin kung sino yung talagang nangangailangan mga kababayan. Hindi yung kahit sino na lang, kagaya ng ginawa ni Romualdez. Papayag lang silang maalis yan. Pero yung mga distrito nila, yung pinangako doon, dahil doon lang naman sila talagang mga pagyayabang sa mga distrito eh. Paano kung nawala ito, di matatalo na kami. Ito Bahala ngayon ang kayo sa kanilang buhay nyo. ipipilit sa Wakurakot Baykam. kayo, mga visit Ayun. kayo. Opo. Ang mabigat pa niyan, umaangal sila, marami raw silang inutang ng eleksyon. Sa kasalanan namin yan. Inutang, kinurakot, kamo. Kaya daw kailangan may project sila. Ibabato. Aray ko, ano ba to? Ang pakiusap Talaga namin ni naman. Nelson po, ito na personal Ano ba namin. to? Huwag tayo magkaroon ng reenacted budget kasi controversial budget nga po yung 2025 tapos Bulok nga na i-reenact budget natin, di ba? Tama. The most corrupt budget in Philippine history. Pinakita sa amin yun nung Baykam na Opo. puro blanco. Oo. Ang daing blanco. Ayokong pirmahan. Sabi kakatakot. Blank. Tapos mag-reenact pa ang mga buwisit. Check. Ganun ba? Nako. Pumirma ka. Hindi. Masisirang pagka-Ilocana ko. Ayun. Sige pa, ano pa, Nelson? Halimbawa nga, yung sa DPWH lang, tinignan ko kung gaano diferensya eh. 54 billion pa lang Ang pagkakaiba. laki. Ang laki talaga. Ang ng, binawas nyo, 54 billion Yes. mula dun sa version ng House. Ang laki-laki. Paano kayo nga. magkakasundo sa... Ewan ko kung sasabi nila. Kaya nga hinuli Parang ang style nila mga kababayan, wag muna natin itong ibigay itong mga papeles. Libo-libo daw ang papeles base sa kanilang mga kababayan yung nakalista doon sa prospect na mga documents. Libo-libo daw. And then kanina mga kababayan hindi binigay. So paano nila i-studyhan yan? Sabi ko nga, sang-ayon ba talaga sila dyan o hindi? Are you sure na pumayag na yung mga kongresista? Kasi aangal talaga yan. Opo. Imagine from 1.1 trillion Trilyon. Yes. last year. Biglang naging 880 billion doon sa President's budget. Tapos sa Senate version, 570 billion na lang. Yes. Ayun, paano ba yan? Ang daming natanggal. I-assume natin lahat ng flood control, tinanggal na. Tapos ang masaklap pa rito, Lahat ng flood control tinanggal. Kawawa mga kababayan. Bakit hindi na corruption ang tinanggal? 75% ng foreign assisted. Tanggal. Tanggal. Ang mabigat dyan, yung foreign assisted, yan yung mga big time, long range na projects. Katulad ng Mayroon bang foreign assisted, mga big time na projects bangag? Siguro flood control na
Flood control pa rin mga kababayan na na flagship, Diyos ko Lord. Ito si Bangag mga kababayan, no? Flood control ang panay na proyekto mga kababayan. Yung Metro Manila flood control. Yan, Ayan, opo. babahain naman ng bongga ang Nabotas, ang Nabotas, Marikina, Malabon. Ayan, wala na siyang pera. Pasig, Marikina, River Channel. Ayan Yun ang yung mali. mga... So, paano na Kaya yan? mali. Yung foreign assistant, spillway, huwag mong foreign- gagawin yun, gagalawin yun. 75% po ang tinanggal. Paano ka? Oo. Tapos yung mga island bridges ng Panay, yung Bataan Cavite na Metrolink na inaasam-asam, tanggal na rin. Tanggal. Paano ba ito? Ang bigat nito, so it's Matinding bahaan yan mga kababayan pag nagkataon. Pwede naman hindi tanggalin. Siguraduhin lang mga kababayan na wala nang korupsyon na magaganap at wala nang substandard. 108 Bangag kung billion mag-isip sa foreign talaga. assisted. Mabigat yan. At asahan ninyo, bilyon-bilyon rin ang binabayaran natin doon sa, ano ba tawag doon? Yung holding fee? Holding fee yun. Diba? Holding fee yun. Magbabayad pa tayo, papagastos patuloy tayo mga kababayan. Hindi lamang yun. Dahil na-hold. Masisira pati Ay, yung nako. pangalan natin. May reputational risk. Naging Samantalang manunumbat. mas maganda pa yon kasi pagka yung foreign assisted, Opo. talagang dumadaan sa Masisira feasibility. ang bad record ni Bangag. Bad record na nga ang sira pa. Ay, nako. Yes. Mas ano pa yan mas maniniwala ka na yung nagagawa ng tama eh. Matibay. Dahil pati yung yung kanilang monitoring, yung nag-inspect, Yes po. lalo na yung mga JICA, dyan Seryoso medyo yun. ano ka dyan, Talagang- mas safe ka dyan. Pati nga materialis sa supplies nila, sa bidding pa lamang, mapakahigpit bakulit po na nila. eh. Talagang marami silang dinidisqualify. Ito nga, nanganganib yung malalaking project. Puro small time na lang. Yung mga Small time. FMR. Ayan, mga farm to market. Ay, nako, dyan. Number 1 pa yan mga kababayan na maanomalya rin mga kababayan. Maanomalya. Lahat mga kababayan mayroong anomalya. Ito ang magiging Sabi sa problema amin, dyan. farm to pocket road. Farm to Pocket Road. Magiging problema dyan, Opo. paano mo paano mo didisiplinahin yung gusto mangyari ng House. Kasi nga, lalo na yung mga district representatives. Ayun. Sumugot Thieves. na nga daw sa Senate nung nakarang linggo. Yun ang kanilang ayusin dyan. Naku. Kasi hindi papayag yung mga yan. Kapag hindi Sinugod po ba? pumayag yan, Yes. Yun ang alam ko. pagka pumayag naman tayo, babalik doon sa ayaw dati. nating mangyari. Opo. Diyan, magkatagalan. Ang Pero balita ayaw naman sinubuhay. natin lahat naman Senator mag-reenact President. naman yan. Kaya gagawa ng kaparaanan yan. Oho. So parang nakita mo na ma'am, nandiyan ka. Andyan na. Baka pumirma ka dyan. Paano sir, baka kayo Kaya ako naman siguro na tama-tama. super ate. Mas mabuti pa yung wala na ako talaga dyan. Kaya hindi na sumali. Dahil kapag mayroong mga kababayan anomalya, dawit ka na naman. Galing-galing ninyo umuwi. Ayoko Iwas, talaga ha? yan. Kung ako yan, hindi ako papayag. Mag-away-away na kami. Mauuwi tayo sa reenacted kung ipipilit Talaga nila. naman. Tapos, yun nga, yung malaking problema, lahat ng tinapyas doon Grabe pa naman kung makipagdebate ito si Senador Marcoleta. sa DPWH, sa foreign assisted na malakihang project na inaasahan, pati yung mga metro railway, yung subway, para Yes po. public transport. Wala lahat yun. Tinanggal lahat. Lahat Tanggal binagsak lahat. ngayon, ang karamihan, pinakamalaki sa DepEd. Na eto nga, nagtatanong kami lahat, ano ba ang plano dyan? Kalaki-laki. Tapos ang gara mga kababayan, mayroon ng issue sa kurakutan. pera and chronically inefficient ang DepEd sa paggagastos sa school building. 29 billion pa lamang din nila magastos. 80 pa kaya. Grabe, ang daming pera mga kababayan. Grabe ang paggastos, no? Ang dali lang naman yan mga kababayan kapag mayroon ka talagang plano. Pag umangal sila, total nandiyan ka naman, ang gawin mong basihan yung allocation ng mga regions at saka Tama. yung mga districts. Kasi opo. ako nakita ko, ni-review ko eh. Opo. Ang gawin mong basihan yung HGAB. Ang dami palang pera, no? Tapos, hindi na nila kayang gastusin. Incompetent, mga kababayan. Ang dami-raming nangangailangan ng lalong-lalo na sa mga malalayong lugar, sa DepEd. HGAB 2022, 23, 24 hanggang 25, makikita mo yung lopsided na allocation eh. Ayun. Opo. Merong district, Opo. 11 billion.
8 billion. Meron namang ano lang, 1 bilang yung ano. Ano justification? Lalong-lalo na Oo, parehas lalo. lang. Pero yung malalaking yun yung mga 8 billion, 11 billion, nasa tuktok po ng bundok. Kaya nga, Tignan halimbawa, niyo yung yung mahirap populasyon. hanapin. Ilan ang bata doon? Magbibigay tayo ng halimbawa. Tataka ka talaga eh. Bakit halimbawa yung pagkaliit-liit ng isang isla na yun na kung tawagin ay Romblon? Ako. Bakit pagkalaki-laki? Yung Region 4B. Ikumpara mo sa isang ano na hindi gano'n. Kaya makikita mo na may ano dito talaga eh. May salamangka Wala dito daw po eh. kasi Salamangka. reklamador sa Romblon. Kaya nga, kung Tanggap lang ng halimbawa, tanggap, aayusin lang talaga, i-reallocate lang yan. Opo. Huwag kayo mag-ano, kung gusto ninyo, pagkati-hatiin nyo, pero hindi ganong kalalaki. Ang bigat eh. At saka yung Metro Manila, isipin nyo, nagsisiksikan yung mga bata. Nakaka 3 shifts Yes, ang opo. mga bagets. 2 oras na lang Grabe, yata no? Oo nag-aaral. nga, no? Ano ba Sa yun? mga, sa cities, mga kababayan, morning shift, night shift, tapos, ito, 3 shift. Bagay, ang Defense Secretary naman natin, kasama niyo po sa Senado Yes dati. po. Mukhang okay naman ata ang performance niya ngayon. Hindi! Sapagkat 22 classrooms lang. bulan sa Secretary Sani Angara, di po ba? That's right, that's right. Oh, magaling naman talaga si Secretary Angara. Yun nga lang, napakalaki ng department na minana niya at Ayun. napakaraing problema. Oo. Unang-una, wala silang engineer, ano? Yun na nga yung problema nila, umaasa sila sa DPWH. Pagkat wala naman silang capability o Bakit hindi niya pukpukin ng pukpukin? technical capacity na mag-engineer, mag-design, mag-building, mag-audit. Di naman nila strength yun eh, puro teacher. Pero hinihiling na, di ba, sila na ang magpa-implement at huwag ng DPWH po nung kanila mga Ang projects. sinasabi, magsasabay daw sila ng LGU. Yes, yes po. Ang kinatatakutan natin dyan, kung sa LGU, baka iba ng mga materyales. Siyempre, okay. kasi wala ring makuha. For example, yun nga, yung mga island provinces, kami sa tuktok ng Cordillera. Ang hirap-hirap maghagilap ng maayos na GI sheets. Naku, tingnan mo yan. Lahat ng Wala bang mga bahay dyan sa mga Cordillera? Paano sila ng mga kababayan? Nagpatayo ng mga structure. binibenta, Meron puro yan? substandard. Nako. Yeah, parang mga papel na lang yun eh. Kaya, Papel? eto nga, hindi mo maintindihan. Samantalang, yung building code natin, matagal ko nang sinasabi, nasa 250 kilometers per hour yung hangin. Naging pangkaraniwan na yun sa Ilocos. Yung hangin na ganun. Yung hangin na ganun, normal na lang. Tapos yung lindol, nasa 7 on the Richter scale. Nakailan na tayong dikit sa 7. Yes po. Yun na nga. So, kailangan yung materialis puwerte sana talaga. Sige. Hala, ako nang naging... Ano yun? Anong pangalan niyo sa sarili niyo? Si Senator Simangot. Senador Simangot. Dati Senadora Bungis-ngis ako. Ngayon, Senadora Simangot na rin ako. Pareho na sila mga Senador Simangot, mga kababayan. Oh. Di ba ang nagbansag na si Kim Chiu? Oh. Lagi daw nakasimangot si Marcoleta, mga kababayan. Paano ka hindi nakakasimangot, mga kababayan, sa mga kabisitan na nangyayari sa ating bansa? Lalong-lalo na sa Blue Ribbon ni Marcoleta dati, mga kababayan. Paano ka hindi sa sisimangot? Gumaya na akong kema nung dati. Kaya kita inimbita rito Ayun. no? para masabi mo lahat yung Para dapat nating sumibangot. mapag-usapan. Ayun. Kasi baka akala nila, ako lang nagsasabi ng ganito. Meron pareho. dapat mag-articulate. Talaga ba sinasabi ko, ganun din ang kanyang nakikita. At agree naman kami, mga kababayan. Tapos sila pa ang bibirahin ngayon, mga kababayan, dahil nagsasalita sila. Ang nang bibira sa kanila, mga kababayan, itong mga pikit mata. Pikit mata sa nangyayaring kabalastugan sa ating bansa. Duet po kami. Ayun na. Mga masungit na kami. Ano ba yan? At mapunta naman ako sa Masungit ibang topic. Oh. So anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.